depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Laging nalilito ang bawat isa kapag ito yung sinasabi ko, especially my clients. I always say this and I will repeat this for 1,000 times. Mas lalo kanyang hahanapin kapag hindi mo na siya hinahanap. Mas lalo siyang babalik kapag hindi mo inaasam na bumalik siya. If you are not wishing or needing her to come back to your life para magbigay ng liwanag sa buhay mo or para bigyan ka ng kasiyahan, if you are not dreaming about that, lalong mas magiging effective ang getting your ex back. How is that? How is it going to happen, Coach? This is really confusing. You mean, Coach, mas better pa na mag-move on na lang ako kaysa gumamit ng mga multiple strategy mo? Of course, yes! Tama. Move on is far better than strategies ko. I know how good strategy are, but remember this one. Without move on, there's no process, there's no progress. Without move on, there's no improvement, there's no changes. When you move on, everything will change. Mula sa putikan, makakaalis ka sa putikan, makakabangon ka. Yun yung pinaka-importante, yung makabangon ka, hindi mabalik yung ex mo. Kapag ang mindset mo, puro bumalik sa ex, lalo siyang hindi babalik. Pero kapag ang mindset mo naman is kahit wag nang bumalik sa ex, kaya kong tumayo mag-isa, kaya kong mabuhay mag-isa, I can be independent, I can be strong, I can be something like this, I can be something like that. Kapag ganun ang mindset mo, mas lalo siyang babalik sa'yo. And I will explain it scientifically, syempre. Proven naman to. Kasi, let me tell you this, in our society, kung gusto mo ng isang relationship, ang gusto mo maging partner is yung merong survival instinct. The one who understands life. I know, may mga physical looks tayo. Pwedeng pogi, pwedeng maganda, or pwedeng mayaman, or pwedeng ganito ang type mo talaga, pwedeng mabait. Pero at the end of the day, hindi yan ang hahanapin mo. Oo, yan yung mga unang pintuan para magustuhan mo ang tao. Probably maganda siya, probably good looking siya, probably mayaman siya. Sige, let's give those things. May chance na gano'n naman talaga eh. Baka may in love ka nga naman sa isang tao kapag gano'n siya. Pero hindi yun yung magpapatagal ng relationship. Kung gusto mo magtagal ng relationship ninyong dalawa, kailangan may survival instinct ka. Hindi pwedeng wala kang survival instinct. Kailangan alam mong tumayo sa sarili mong paa at alam mong mabuhay sa sarili mong paa. Ngayon, kapag nagiging dependent ka na sa kanya or masyado ka nang nai-inlove sa kanya to the point na hinihila na niya yung heart mo, na nai-stroke ka na niya or nakukuha niya yung mahina mo, bumababa yung guard mo, you let your guard down, lalo ka nai-inlove sa partner mo na to, that will be the time na magiging unbalanced ng relationship dahil magiging unfair na siya sa side mo. At bakit ko nasabi yun? Kasi doon na magsisimulang i-dump ka ng partner mo at iwanan ka niya. At kapag iniwanan ka na ng ex mo at pagkatapos lalo mo siyang hinanap, lalo mo siyang hinabol, lalo mo lang siyang tinutulak palayo sa'yo. So, is it proven? Yeah, absolutely. Napakarami ko ng clients na nakaranas niyan. Minsan makukulit lang ang mga kliyente ko. Kaya nga, pati may mga subscribers din naman tayo, di ba? Na medyo makukulit din. Kaya nga lagi ko sinasabi, press the reset button. Kapag ang cellphone mong iPhone, Samsung, Lenovo, or kung anumang uri ng cellphone yan, or smartphone, kahit laptop pa yan, or PC, kapag nag-hang, patayin mo muna bago mo gamitin ulit. Dahil kapag pinatay mo at ginamit mo, dun mo makikita yung value at yung under nito ulit. Kasi kung hindi mo papatayin ng isa nag-hang na cellphone, na smartphone, na laptop, mananatili siyang nakahang. Kaya kailangan natin ang tinatawag na hard reset.
And in order for us to recreate hard reset, ang unang kailangan mo or ang unang pinakakampi mo is time. The more na lumilipas ang time, the more na nagkakaroon ka ng strength. The more na lumilipas ang time, the more na lumalakas ka. The more na nagmo-move on ka, the more na lumalakas ka, the more na nagkakaroon ka ng strength, the more na lumilipas ang time, the more na nare-recreate mo yung sarili mo at the more na nagkakaroon ka ng hard reset. Hard reset ang sagot sa isang relasyon para mabuo siya ulit. Kailangan niya ulit masira, kailangan niyang mag-shutdown, kailangan niya mag-turn off at kusa rin siya magre-regenerate para maging okay ulit siya. Kaya yun ang suggestion ko sa inyo. Pag hindi mo hinanap, babalik yung ex mo. At kapag ginawa mo yun, ginagawa mo na rin yung parang hard reset. Factory resetting ang ginagawa mo. Kumbaga sa sobrang bagal at slow na ng relationship nyo, kapag nag-hard reset ka o nag-factory reset ka, everything will be okay. Kasi mafe-fix siya at ang kagandahan pa doon, kapag na-fix ang relationship, mas mag-i-improve siya compare sa dati. Mas magiging malakas ang relasyon kumpara sa dati. It will become incomparable. And that is what you are waiting for. Now, for one-on-one coaching or kung gusto mo ng advice, consultation, give us a message sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching. Yeah, my name is Coach Base. Thanks for watching.